Salute mga chief! Isa na namang video. This is September 10. I think the ride out here is 6 AM. So Saturday to 6 AM. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload because I've been trying a lot of different video tools, specifically yung GoPro Hero 10 tsaka yung Insta360. So we're experimenting, pero for now this is the GoPro experiment. A couple of items no, nakita nyo nung last video, may mga telemetrics na tinanggal ko muna. And then for this one, I kept the waterproof casing, kaya medyo ganyan, may parang may mga glare, and nakikita mo yung glare ng plastic. Yung next ride dyan, which is the Sunday, tinanggal ko muna yung waterproof casing, and it's better, way better, pati yung sound, kasi ito parang naririnig yung kaskas nung housing sa damit. You've heard it in the previous video, no? Dun sa Capitolio Loop, naririnig yung parang kumakaskas. So definitely nung tinanggal ko yung housing, it's better. Okay, so itong loop na to, just to give a summary, no, medyo putol-putol because I've noticed and I've realized that when shooting 4K in GoPro Hero 10, after a certain amount of time, nag-overheat and namamatay yung GoPro mag-isa, automatic. So kaya putol-putol yung mga video na to and maraming nawala. Anyway, sana makita nyo pa rin yung ride. The ride is Mandaluyong, Makati, BGC, tas Ortigas. Okay, so this is a big loop. First time kong ginawa to. This is the longest ride since I started biking in August 2022, no? This is the longest, parang 24.5 kilometers siya. So yan, ito yung intersection ng Mandaluyong, Boni at saka Barangka Drive. So nagtulak na lang ako kasi medyo naiinip ako and gusto ko maka-warm up right away. Kaso parang matagal yung stoplight, so kaya tinulak ko na lang muna, no? Tumawid tayo sa kali. Papuntang Barangka Bridge. Mamaya makikita mo yung bridge papuntang from Mandaluyong, that connects Mandaluyong to Makati, one of the bridges. Pakita ko mamaya. So ito yung pinakamalapit na palengke doon sa tinitira namin, no. Medyo okay din kasi parang less than 10 minutes makakapunta ka na via bike, no. And malapit lang. Mabilis puntahan kasi isang diretso lang. So kaya yun. So ito, Barangka Drive, ayun, kung makikita nyo may bike lane siya, pero may mga nakaparking na mga sasakyan kasi yung mga namamalengke dito nagpa-park. And maraming tao, so hindi rin nagagamit talaga yung bike lane dito. Ayan, no, may nakatambay pa na nagdi-deliver sa tindahan, and marami naglalakad na tao. So dito na lang tayo sa kali, buti maluwag kasi maaga pa. So maganda tong ride na to kasi first time ko rin tong makakapuntang Makati using bike, eh. In actuality, pinlano ko to for next weeks pa. Hindi pa supposedly yung week na to, pero wala akong maisip, gusto kong mag-ride ng Makati, so inikot ko na lang. Hindi ko alam kung kaya ko, pero kinaya naman. Medyo matagal yung pahinga din natin dyan sa Makati, no, kasi to recover, para hindi masyadong mabigla. Kasi ang ginawa ko dyan, diniretso ko yung BGC via McKinley Road.
Ito na yung one way. So kakanan tayo dyan, tapos iikutan lang para dumating doon sa bridge. So ayan, para pa Makati na. Yung dulo ng tulay, yun yung Rockwell. Alam ko sinara tong bridge na to for a bit eh, tapos binuksan na lang ulit. I just don't know when it was reopened, pero right before the pandemic, I know parang sinara tong bridge na to eh, for repairs, no? And ngayon mas maganda na yung bridge. Dati kasi parang ano lang eh, bakal-bakal na, parang makeshift lang na tulay. So ito, bato na talaga, konkreto, and talagang tunay na bridge. So yan, kakanan tayo dyan. Andyan na yung ano, tulay. So medyo basa yung kali kasi parang umulan yata the previous day. I think may bagyo nga yata nung time na to eh. Pero wala sa Pilipinas, wala sa Manila, nasa medyo northern ng northern Luzon. So yan, ang ganda ng tulay oh. And kita mo yung wall of buildings to the right. Yan yung mga buildings sa ano, Rockwell. So yan, again, first time ko tong tinry itong ruta na to. And maganda kasi maganda yung umaga. And then ang napansin ko sa Makati, medyo konti yung mga sasakyan. And medyo payapa. And since parang konti lang din yung nagbabike, kasi feeling ko lahat ng mga bikers and lahat yung mga nag-exercise pag umaga, majority of them are in BGC. Kasi yung papuntang BGC, ang dami ko nakasabay ng mga cyclists sa McKinley Road. And I think makikita mamaya, no? Yan, Rockwell na. And ang isa sa discover ko dito sa Rockwell, similar with other mini cities here in Metro Manila like BGC and Ortigas, meron din silang sinasaradong kali. I didn't know this before, no? So yan, yung bungad dyan, I don't know what street that is eh, pero yung main road dyan, nakasara yan for joggers. I don't know if cyclists are also welcome there, pero nagbike pa rin ako dyan sa loob niyan. Although hindi siya talaga advisable for cycling kasi medyo maikli lang yung kalye dyan na nakasara eh. Pero yan, nakikita niyo mga joggers, mga nag-exercise dito, nandito sila. May nakita lang ako isang cyclist dito, no? Pagkanan ko dyan, naka-folding bike. So, siya lang yung nakita ko dito. Oh, well, hindi pala, sorry. May mga nakita ko dumadaan lang. Yon. Medyo naubos ako ng konti dito. Hindi ko in-expect na medyo mataas pala to. Hindi naman siya ganong kataasan, pero
syempre bago-bago pa, kahit papano kaka 1 month ko pa lang yata mag-bike dito eh, or 3 weeks pa lang ako nag-bike at this point, no. So hindi pa ako ganun ka hasa sa mga ahon-ahon, kahit mga banayad na ganito. Parang 3% lang yata to, or 2% nga lang eh. So yan, pag akyat dyan, hindi ko in-expect ganyang kalahaba yan. Parang I think 200 meters siguro. So hindi ganun kalayo, pero hindi lang kasi ako ready. Yun. Yan, nagsimula ako dyan, medyo mabilis, pero unti-unti nagdi-diminish yung speed ko dyan. Parang nagsisisi ako na bakit ko hinataw nung una. Parang naka 15 ako nung bago dito eh. So halfway through, ayan, bumababa na. Nakikita nyo sa speedometer ko 7 na lang, bababa pa yan ng 5. Yan, pagdating dyan sa kanto, parang pagod na ako nyan eh. Ayan, 6 7, alam ko bumaba pa ng 5 yan eh. Pero anyway, pag kanan ko dyan, dun mamamatay yung GoPro. Unang beses kong makikita, no? So after ilang minutes to, like 12 minutes ba? After 12 minutes of ride, siguro naging mainit na masyado yung GoPro, namatay. So makikita nyo, kaya mapuputol. Ayan, itong point na to, nagpapahinga ako dyan. Medyo hinihingal ng konti, pero okay naman. So at least palusong na tong mga to, tapos patag na yun dun sa may pagbaba ng Makati Ave. Tsaka mas maganda na yung kali. Pero yun nga, mapuputol yung video, and marirealize ko lang pag ano na, pag kanan dyan. At ayun na nga, na-cut na yung video. Yun yung unang cut. Marami pang cut yan mamaya, kasi paikli ng paikli yung time frame ng ano eh, GoPro. So yun pala yung disadvantage ng Hero 10, no? Lalo na pag naka 4K. Nasubukan ko siya na ano lang eh, yung HD lang, 1080p. Yun, mas hindi nag-overheat. Pero pag 4K yung video, ayan, 12 minutes pa lang nag-off na. Tapos right after that, parang hindi ko na compute, pero parang every 5 minutes namamatay. Depende yata sa ano, sa ambient na temperature din, syempre. So ito, Makati Ave na to, nakaliko na tayo, no. Makikita nyo, usually traffic dito sa area na to, pero since maaga, at least konti yung mga sasakyan. So dire-diretso lang tayo dyan, tapos kakanan tayong paseo. At least ito, makita nyo kung ano yung itsura ng Makati pag umaga. First time ko to na nakabike, and dito sa area na to ng Makati. Ito, intersection na to ng Jupiter tsaka Makati Ave. Pinag-iisipan ko actually yan kung kakanan akong Jupiter, tas iikot ako doon sa dulo ng Ayala.
Pero yun, naputol ulit yung video. Tapos na-realize ko ando na ako sa Paseo. So ito, lumiko ako dun sa Paseo Center, tapos umikot lang muna ako dun sa may part ng Makati Sports Club. Ayan, yung nasa right na yan, Makati Sports Club yan. So umikot lang muna ako. Sayang hindi nakita yung yung park, yung Salcedo Market. Nandyan yun eh. Lumampas na tayo pero akala ko nagpe-play yung or nagre-record ng video, pero hindi pala. So pagdating ko na lang dito sa Makati Sport ko na-realize nakapatay na ulit yung GoPro. So nagulat ako na less than 12 minutes namatay na siya ulit. Akala ko mga 10 to 12 minutes eh. Pero yan, it is what it is. Tahimik sa Makati oh. Walang katao-tao. Parang ghost town tong area na to Yan, tas alam ko magle-left na ako dito. So yan, babalik na tayo dun sa may Ayala Triangle. Kasi inisip ko dun na mag-stop muna ako, pahinga konti. Pero in actuality, picture dun sa may harap nung PSE, Philippine Stock Exchange dito sa Makati. So yun, ito napaka peaceful ng ride dito. Walang mga sasakyan, marami mga puno. I think I'll be back here. Siguro if not this week, baka next week it's easy to go naman too. Tapos after nito, diretso na BGC ulit. Kaya yun. May mga konting sasakyan pero yan lang yung mga yan. May Jolly Jeep pa. Yan yung mga Jolly Jeep nasa kaliwa. So may mga bukas kasi Saturday to, so may ibang mga may pasok pa ng Saturday. Kaya bukas pa yung Jolly Jeep. So yan, kakanan na tayo dyan. Papunta na ng park. Itong infamous na no right turn on red dito, maraming nahuhuli dyan. And isa ako sa mga nahuli na dyan more than 10 years ago. Dito kasi ako madalas sa Makati before mga 2001 to 2009. So 8 years paikot-ikot ako dito sa Makati. So yan, nahuli na ako dyan. And karamihan ng mga violations ko siguro sa pagdadrive ko na 25 plus years, 30 years na yata ako nagdadrive hindi, mga 20 years lang naman yata. 20 years na nagdadrive. I think I estimate siguro sa mga 20 violation na nakuha ko, 15 doon galing dito sa Makati. Yan, ganyan kalupit yung Makati pag manghuhuli. Ayan, mawawala ulit yung video ko dito. Makakat. Nag-down ulit yung GoPro, and kasama ang palad, I wanted to show the park. Kaso, hindi ko napansin yung GoPro na hindi na nagre-record. So, yung next dyan, next scene, yung paalis na ako sa park after ko na magpahinga ng konti. Ayan, yan. Paalis na ako dyan. I think mga 15 minutes ako nagpahinga dyan. So ang plano ko na dito, pumunta na ng BGC. Ang una kong naisip is go straight, tapos Buendia,
take the Buendia flyover kasi gusto ko ma-experience yun eh, papuntang BGC. Pero syempre gusto ko rin masubukan yung McKinley. Scenic yung route, maraming puno, andun sa Forbes Park, and extra challenge kasi paakyat yun eh, gusto kong masubukan. So yan, tignan natin. Yung nasa right na yan, yung I think this is Tower 2 if I'm not mistaken. Yung Tower 1 yung kung saan ako huminto kanina, and yung Tower 3 supposedly yun yung lumang Makati Stock Exchange building, yung sobrang luma na parang 60s pa yata yun, 50s or 60s. So I'm not sure why it's not yet being demolished, pero that's ano na yun, no? Parang isa sa mga lumang buildings dito sa Makati. Legend na yung building na yun. So ito, yan, kita nyo, pinipicturean nung isang cyclist, no? Napakaganda kasi ng building na yan, and the architecture is very nice, especially if you look at it from the top. Nakikita kasi yan from ano eh, nagstay kami one time doon sa may Peninsula Hotel, and you can see the perspective from that area, no? That's a very nice building. So yan, this is Makati Avenue. So kumanan tayo Makati Avenue. Tinatahi natin yung two sides of the triangle. Yung Ayala lang yung hindi. Tapos kakaliwa na dyan, papunta na ng BGC. Ayun, uminto ulit yung video. So ito parang nakakaliwa na ako ng Ayala. Tapos nandito na to sa part ng lumampas na ako ng Makati Shangri-La, and I'm approaching Glorieta 4 na. Yan yung Glorieta. Yun nasa right side. And then I think this video will go through. Hindi, hihinto pa rin to. Tapos yung next nandun na sa McKinley Road. Tapos makikita nyo, after McKinley Road, mapuputol. Medyo naaliw ako dun within BGC. So hindi ko na natignan yung GoPro. Nakalimutan ko na until nandun ako sa Brixton, sa dulo ng Brixton na ahon. So bad trip, pero ganun talaga. Lessons learned. I think it's a choice between GoPro and Insta360. And right now, lamang sa akin Insta360 kasi I've tried Insta360 over the weekend, and hindi ako nagkaroon ng ganitong problem. Dire-diretso lang yung video nun. And advantage pa is that it's 360 degree na video. You can edit it in post, and you can choose the angles you want, no? You just shoot.
do not mind or you do not think about where to focus your camera because everything is in focus except if you put the camera kunwari sa chesty. Hindi syempre makita yung likod, pero ang ginawa ko nun ay put the Insta360 on my handlebar. Kita ako, tapos kita din yung harap, kita lahat pati yung nasa paligid. So in post I can choose whatever angle na gusto ko ipakita. So yan, mapuputol yan ulit dito yung GoPro. And ang next na natin, ayan na, McKinley na to. Ako ng McKinley. Itong McKinley hindi naman ganun ka-tarik, no? Mahaba lang siya, pero the gradient is okay naman. I think baka 1 or 2% lang yata to eh. Hindi ko pa na-check ulit sa Strava, pero napaka lang naman, banayad na ahon and mahaba lang and maganda dito, maraming puno and it's very scenic nga yung route. And maraming mga, sabi ko nga marami akong nakakasabay dito mga cyclist. Mga nauna na sila kasi mabagal ako eh. Pero yan, makikita na natin yung mga buildings in BGC, yung nandun sa may diretso. I forgot the name of that condo, but that's one of the famous condos there facing the golf club, no? Tapos yan, sumikat na yung araw, kaya naaliw ako sa BGC and hindi ko na check ulit yung GoPro. So malaking pagkakamali. At least ito, nakita nyo kung ano yung itsura ng road papuntang BGC from Makati. Yan, napakahaba. I think this is 1 kilometer pa or less than a kilometer kasi tingnan yung mga building medyo malayo pa, diba? So yan, liliko pa yan ng konti eh. Or yan na ba yun? Hindi ko maalala. So more or less 800 meters siguro from there pa. Ayan na. Ito na yung last na liko-liko. Tsaka pababa na yung gradient niyan. Negative gradient na. So masarap ng padyakan ulit. And yan, dire-diretso yan pababa hanggang uptown. Kaya yun nga, sabi ko, naaliw nga ako eh. So yan, entering BGC. Yung signage ng BGC makikita nyo dyan sa left side pagtawid dyan sa intersection. So yan, medyo pa chill pa ako dyan. Tignan nyo,
gis lang yung takbo. Tapos naisip ko, nako, green pala yung stoplight, habulin natin. Kaya binilisan ko ng konti, pero hindi ko kayang bilisan. Yan ay pinakamabilis ko, 15, 16, 17, 18. So yan yung isa sa mga improve natin. Ang training that I do now is one of the rides I did pala the past week. Oh ayan, naputol. Ayun na yun, naputol na. Tas ito yung Brixton ahon na to. Yan, pagod na ako dyan dahil inahon kong dire-diretso and tinry kong i-beat yung personal record ko sa pag-ahon dyan sa Brixton. So ito na yung Capitolio. Pag right mo dyan, papunta na ng East Capitol Drive. Ahon ulit yan, pero last ahon na yan. Tapos yung pagpunta ng Ortigas, medyo flat naman yun eh. So pahinga na, parang cool down na rin. Yung sinasabi ko pala kanina, no, bago ko naputol dahil naputol yung video. Yung training na ginawa ko or ginagawa ko ngayon is that I try to ride dito lang within Mandaluyong and Ortigas around 7 to 10 kilometers. Tapos naka 1 speed lang ako. I try to keep it on the highest gear, yung pinakamabigat na gear. So itong mga ahon na ganito, pinapadya ko yan using yung smallest sprocket ko. Para ano na rin, practice training sa hita. Para lumakas-lakas. Tsaka para naman parang exercise na rin. Kasi as you went farther, like ito nga, 1 month pa lang ako nagbabike, parang madali na yung mga ruta na medyo patag. Tapos parang feeling ko hindi nagiging exercise. So pinapasukan ko pa rin ng something na may magpapasakit sa katawan ko, para at least parang exercise pa rin siya. So yan, I'll keep you posted, and maybe in one of the videos I'll show you yung mga stats ko, no, and ano yung kinikip track ko to improve via Strava. Ay, siguro magandang video yan for the next one, no? Magandang topic for the next video, papakita ko yan. Ayan, siguro paglampas natin dito sa stoplight na to, I will end the video. Kasi usual route lang din naman yung Ortigas dyan. It's going to be Ortigas, tapos Julia Vargas, Sapphire Road, duduluhin ko yung Galleria, and then go back to Greenfield. So ganun din naman yung loop ko dyan. So I will end the video, and then please wait for the next video, no? Hopefully yung Insta360 na. And then yun nga, I think it's good. Siguro in between we'll make a video showing yung stats natin so far for the past few weeks. I think 3 weeks or 4 weeks na tayo nagbabike. We've seen improvements already, but I wanna show you via stats na para mas solid. Let's show it by the number. So ayan, yun muna tayo for now. At least nakita nyo yung Makati, majority of it Makati. Putol yung BGC, dun lang kayo dun sa simula ng BGC, tas dito na banda sa may ahon ng Brixton yung next na nakita. And yun, dahil sa GoPro yun, pero I'll post my review din in the next video kung ano ba sa tingin ko yung pwede kong next na bilhin, no? Insta360 or GoPro. The versions, yung models, yung gusto kong bilhin, GoPro 11, syempre yun na yung bago. And sa Insta, yung Insta360 X3. So yan, tignan natin. For now, yun muna mga chief. As always, stay safe and ride safe. Till the next video, adieu, bye bye.